makakausap natin si DICT Assistant Secretary at Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Renato Aboy Paraiso. Magandang tanghali, Asek Aboy. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. Asek, ano po yung kasalukuyang estado ng kampanya nga ng DICT laban nga dito sa illegal online gambling sites? Gaano na po karami ang na-block ninyo? Nako, Ma'am Cheryl, nung umpisa pa lang yung pag-upo ko dito sa Cybercrime Investigation and Coordination Center na attached agency ng DICT, kagad-agad, I think in my first week, we had 9 illegal online gambling sites taken down. Pero parang nung minonitor ko, nung pinalish ko yung policy, tsaka in-establish ko na yung threat monitoring center ho natin, na ginamit natin ng election, kinonvert na natin ho to para mag-monitor ng lahat ng online harms. Parang kaya pa na namin mag-produce around 15 to 20 sites na namomonitor kami ng illegal gambling sites. Kaya nga ho, I think I have 150 sites up for blocking na ho, na hinihintay ko lang ang certification ho ng PAGCOR. Kasi parang, paano po bang ginagawa nyo? Paano nyo minomonitor? Kasi PAGCOR po ang nagbibigay. I mean, all you need to have is the complete list of yun pong binigyan ng PAGCOR. Tama po ba ng lisensya? Tama ho. Ang tinatawag po natin dyan, Ma'am Cheryl, yung whitelist nila. So, yung whitelist, ibabangga lang natin yung whitelist doon sa mga nadidetect natin. Pag wala sila sa whitelist, illegal ka. Tapos doon yung documentation nun, ipapasa na natin sa PAGCOR na na-detect natin to, na wala to sa listahan nila. Ibibigay sila sa atin ng certification. Tayo naman ang magre-request na for blocking ho sa ating National Telecommunications Communication. Wala ho bang mas mabilis-bilis na proseso? Kasi parang, the way, doon po sa inyong pagkakwento, marami pa pong kailangan daanan para talaga ma-take down yung site na yun. Sa amin naman, yung pag-request ko sa NTC, it's a matter of hours. Ang medyo tama ko kaya, Ma'am Cheryl, medyo may problema tayo doon sa tagal ng pagpaproseso doon sa paghingi ng certification. Pero kailangan namin para to provide us with the legal basis for the blocking at saka takedown ng mga sites na to. Pero patuloy ang pakikipag-ugnayan natin with PAGCOR, lalong-lalo na sa pangunan ni President Altenco at saka ni senior VP nila na si General Villanueva. Ini-streamline na natin to at sa mga susunod na araw makakaasa kayo ng isang operational guideline na nakapaloob sa isang memorandum of agreement with PAGCOR. Yung pong whitelist, so wala pa po ang DICT? Meron na ho, na-provide na ho na tayo, na sa atin yan ng PAGCOR. Okay. Kaya nga ho yan yung ginagamit natin doon sa threat monitoring center natin, na pambangga doon sa mga na-detect natin. Gusto lamang po namin maintindihan, bakit kailangan pa po ng certification kung yung nakitang site na yun hindi naman kasama doon sa whitelist? Kailangan yung, kasi ang regulator ho talaga si PAGCOR. So, sila magsa-certify na hindi ito lisensyado. Wala ho kaming capacity magsabi na hindi sila lisensyado. Although, yun nga yung ginagamit namin, yung whitelist nila. Pero officially, they have to tell us na these are not registered with PAGCOR. Okay. Pero maybe this is something po na mas pwedeng pag-usapan ng PAGCOR at ng DICT na basta pag wala dun sa whitelist, kahit hindi na kailangan ng certification, pwede nang i-take down. Kasi yun naman yung official list di po ba, Asek? Tama, Ma'am Cheryl. In fact, what I was proposing sana, parang general certification na pag wala doon sa site nila, exclusive list nila na ito, may papasok na doon sa general certification nila na illegal to. Parang dinideputize nila si CITC para mag-request for them for the takedown.